Ayun guys, isang napakagandang sikat ng araw na naman dito sa Canada ngayong Martes ng hapon, Tuesday ng hapon. Napakaganda na naman ang sikat ng araw. Nga lang, nag-start na ang summer talaga. Mainit na kahapon at saka ngayon. Umalo na ang temperature ng 30, 31 ganun. Mga nakarang linggo is ano lang naglalaro lang sa 19 hanggang 20, 21 yung ganun. Ngayon talagang biglang taas na siya. 24 hours lang kasi dito talagang tumataas ng hanggang 6 na puntos. Kaya 31 ngayon, 31 ang oras. Hindi, kahapon yata is 31 yung katanghalian. Tapos nagiging sa pagdating ng hapon nagiging 26, 27 yung mga ganun ang temperature dito sa Edmonton, Alberta. Talagang summer na. Nag-i-start talaga ang summer ng ganitong summer na nung nakaraang linggo pa. Kaya lang hindi ika nga spring pa yun, spring weather pa yun. Ito na yung talagang summer. Mainit na talaga siya. Maalinsangan yan, mainit na pati yung sikat ng araw. Pero hindi naman siya humid. Dry siya, dry. Ayun, ako yung nagbabalik lang, nagdukit ng ilong yung ilong ng tenga. Ako yung nagbabalik lang kasi kahapon ay Lunes, ngayon ay Tuesday. So, yung ating talakayang kahapon ay ibabalik lang natin. May mga nakalimutan akong puntos. Kung kayo nga pala ay gusto nyo mag-migrate dito sa Canada, kasi automatic naman yun guys. Pagka kayo nagpunta rito sa Canada at gusto nyo maging PR or Canadian citizen later on or down the line, nandito na lahat. Pag once na nakapasok kayo, lahat ng materials, lahat ng information that you needed, those information is available in the offices like a Service Canada, yung mga ganon. So on and so forth nga naman. Okay. Kung gusto niyo lang magpunta rito, kung nasaan sulok man kayo ng mundo, let's say Dubai or Middle East or Hong Kong, Singapore, Taiwan or Malaysia, kung saan man sulok ng mundo kayo nandoon, mas maigi. Mas hindi naman mas madali, pero mas maigi kayong kung kayo nandito sa mga bansang ito. Sa Pilipinas naman, kung manggagaling kayo, basta kayo certified, kayo certified skilled worker nga naman, wala namang problema. Kaya basta magtiyaga lang sa pag-a-apply. Ang pag-a-apply lang naman kasi ang mahirap dyan tiyaga lang talaga, tiyaga. Kaya pag may tiyaga, may tiyaga. Kung may tiyaga, may nilaga. Ayun, nga. So guys, kung kayo mag-apply saan man sulok kayo ng mundo, lang kayo sa mga embahada ng Canadian embassy, kung saan man places yan, or sangay ng offices ng Canadian or offices ng Canadian embassy, kung saan man lugar yan. Tapos sa information sa mga agency, kung sila ay nagpapalakad ng legit, kasi marami ng ngayon sa kahirapan ng buhay, kahit sino nananamantala. So mag-ingat lang kayo guys sa mga ganoon, kasi once na kayo magkamali at napakahirap, lalo na kung ang ating source of income hindi ganoon kadami. Mag-ingat lang sa pag-apply. Pero once na nandito na kayo guys, endless ang opportunity. Basta nasa sa inyo na yun kung paano kayo nyo tatanggapin yung mga opportunity na yun. Daming opportunities guys, kahit saan sectors yan. Farming, construction, yung mga skill, madami guys, kasi meron pa nga ako isang kakilala, nasa BC siya civil engineer yata dyan. Di ganun din hindi ko alam kung nag-exam siya rito. Pero yung mga ganong instances, basta ready lang kayo, tiyaga lang kung ano yung gusto nyong kung anong gusto nyong kahinatnan later on down the line.
ako nga paulit-ulit ko sinasabi, computer science ako dyan. Bachelor Computer Science, di ba? Tapos may electrical drafting pa ako ng 2 years. Tapos dito naman nag-aral ako rito ng healthcare aid. Ayan. Nagtrabaho ko sa mga videos ko na nakaraan, nagtrabaho ko as a computer technician, or nagkakabit kami ng mga LAN, yung mga sa isang offices kung saan man o building dyan sa Spruce Grove. Pero yun nga guys, yun talaga ang field ko. Gusto ko naman, wala namang problema, kaya lang antukin ako pagka yun nandun ako sa isang confined place. Gusto ko talaga yung nasa labas, kaya kung ano man ang inyong dyan, field o profession ninyo, kung saan kayo nga magiging masaya, ayun, at okay naman ang sahod. Nag-try na rin ako magiging healthcare aid, pero hindi ko siya nagustuhan. Confined din yan sa isang building, pasok ka, tapusin mo yung oras mo doon sa isang building, meron kang client na healthcare aid nga, home care, long term home care yung napasukan ko. Hindi ako naging masaya kasi hindi ko gusto. Nagkasusan lang ako ng 15,000 Canadian para sa pag-aaral, student loan ko, kababayad ko lang siguro 2 years ago. Yun ang masakit. Hindi naman masakit, yun namang certificate na yun, hindi naman mawawala yun, or diploma, hindi naman mawawala yun sa akin, hindi naman mapapaanis yun. Yun nga lang, gumastos ako ng extra money, di ba? Which is 13,000 Canadian. Ayun, syempre, kababayad ko lang. Student loan naman kasi hindi naman nila sisingilin sa iyan. Government yun. Student loan hindi sisingilin sa inyo ng biglaan yan. Kung magkano lang makakaya nyo, doon sa isa-set up nyo monthly. Ayun, nagtagal ng mahabang panahon kasi 100 lang ang binibigay ko monthly ng mga panahon na yun. So 15,000, hindi ko naman sinasabing sayang na sayang talaga, pero sayang talaga. Hindi sayang yun, hindi naman masisira yun. Huwag lang aanayin yung certificate na yun. Wala namang anay dito guys, so ligtas kayo sa anay. So ayun, dito ako sa UPS nagtagal. Ilang taon na ako sa UPS, grabe, 15 years guys in UPS. Kasi nga sa warehouse lang, ilang oras lang ako sa warehouse. Siguro sa warehouse mag-stay ako ng 2 hours, wala pa, 3 hours ganun sa loob ng warehouse, 2 to 3 ganyan. Tapos most of the time nasa labas na ako. Yun, doon mauubos ang oras ko sa labas. Kasi nga, di ba, kami, shipment kami. So, kailangan namin dalhin yung shipment sa kabilang warehouse, yung mga gano'n, point A and B, yung mga gano'n, balik ulit. Ayun, pag Sabado naman ako, Monday to Friday yon, pero pag Sabado naman ako, yan, all over the place. Katabing city ng Edmonton, yun, city ng Sherwood Park, o county, yung mga places niyo. Kaya nalilibang ako. Ibig sabihin ang oras pagpasok ko hindi yung makalayan dahil drive ka ng drive, tapos na pala yun. Nasubukan ko nga sa pagiging computer technician, wala pang 30 minutes nakaharap ako sa computer kasi sinusolve yun na namin, nire-reprogram namin yung sorry po, yung diagnostic ng system ng pang-diagnostic ng pang-test ng system kahit sa mga computerized na sa kotse. Ayun, yun ang nire-program namin kasi kailangan updated yun. Tapos kung anong brand siya, kung Chrysler, Toyota, yung mga ganon, yung machine na yun. Minsan tatawag ka overseas, yung mga ganon.
mostly nakaharap ka sa computer. Pagka may project lang kayo na gagawin sa field, let's say pinadala ka sa building o sa isang offices, yung mga ganon, one of the offices in the building, yung mga ganon, lalagay lang kayo ng local area network, or magkakabit kayo ng monitor, multiple hanggang whatever, how many monitor ang gusto ninyo. Basically 2 monitors. Ayan, minsan nag-aalapit kami ng 4 hanggang 6, dikit-dikit yun. Kung ano-ano pa, eka nga, most of the time, yun nga, nasa harap ka computer. Inaantok ako after 30 minutes. What the heck, right? What the heck, right? So I said, pero ang maganda nun guys, nagtatrabaho na ako sa UPS nun. Gusto ko lang na kasi ituloy yung aking yung career na yon. Gusto ko sanang alisin ng UPS, idiretso ko yung aking field kung saan. Wala siya antok na ako, sandali pa lang. Sabi ko hindi na, wala tayong mararating kagaganito. 30 minutes lang, tulog ka na. Napakahirap ka kasi nang inaantok sa trabaho, kaya hirap. So nagtrabaho din ako dyan sa Pilipinas, sa computer, related din sa computer. Corporate, naman ako sa St. Benilde. Corporate Secretary, no? Sarap pakinggan Yun ang title ko, Corporate Secretary, St. Benilde. Wala rin, hindi rin ako nagtagal nung dyan sa Pilipinas. Fresh graduate ako nun ng college. Hindi rin ako nagtagal. So, ayun, bumagsak lang tayo din sa dito naman sa UPS na talaga. Dumating ako dito sa Canada, mga ilang buwan lang, nag-UPS na ako. Yan naman ang history. UPS sa BCM, British Columbia. Doon ako nag-start sa British Columbia, sa Vancouver. Doon ako nag-start ng UPS. Since then, di na ako umalis. Lumipat lang ako dito sa Edmonton. Ayan. Tapos, di na ako umalis. Nag-UPS na ako nun hanggang ngayon. Kaya yun guys, so saan ba tayo? Yung mga naputol, kung may gusto magpunta rito guys, certificate. Kung anong skilled nyo yan, tuloy yan, napakaraming trabaho talaga guys. Talaga lang basta ang tatargetin nyo lang, wag lang yung city, main city, outside city, let's say yung mga county. Basta dito sa Alberta, wag nyo lang piliin ang City of Edmonton, City of Calgary. Pero kung may open naman, okay lang. Pero mas marami kasi ang trabaho na sa outskirt, yung outside, mga 100 kilometers from City of Edmonton or Calgary. Yan ang titingnan nyo guys. Huwag kayong pipili dito sa loob ng city kasi marami ditong walang trabaho. Pero kung kayo pipili outside Edmonton, ayun, mas marami doon guys. Marami kayong choices doon. Guys, nandito na uli ako sa trabaho, putulin muna natin ngayon dito ang ating talakayan at usapan. Kung meron kayong idadagdag, please comment comment to the section below, wherever. Basta yun guys, paalam nyo lang sa akin, and then kung may mga katanungan kayo, sasaliksikin ko at sasagutin natin puntos by puntos. Tama ba yan? Well, anyway guys, mabuhay po tayong lahat. Laging alagaan ang sarili, ang pamilya. Mag-uusap pa tayo guys. Marami pa tayo pag-uusapan at pupuntahan guys. Na busy lang this week, so lalabas ulit tayo by weekend at ipapachat ko kayo. Please invite ko ulit kayo. Please subscribe at sa mga nag-subscribe, salamat po. Kung hindi pa nag-subscribe, please subscribe at talk to you guys later. Thank you guys. Hi guys, ayan, magandang gabi dito sa Canada at magandang umaga dyan sa Pilipinas, ayan, or nasaan sulok man kayo ng mundo. Ayan, tatapos lang guys ng trabaho, 11:14 na, ayan, kaya medyo madilim na sa
dilim na ang paligid. Teka, gusto ko lang pakita sa inyo yung ano, mostly napakita ko na sa inyo yung driving at night eh. So ano naman tayo, driving mostly at day. Mali naman, mostly daylight. So ayan, ngayon naman ay driving at night. Ayaw gumana ng aking ayun, lane assist. Gumagana na yung lane assist. Ayan, naka cruise control tayo guys. Ayan, ito ang itsura niya sa gabi. Same thing din to na dinadaanan ko sa during day o daylight. Ito yung dinadaanan ko. So, sa gabi ito rin naman. Kaya iba lang, gusto ko lang makita niyo yung sa gabi at sa daylight. So ito yung gabi, ito yung driving at night. Ayan. So ayan, makikita nyo guys, may buwan doon sa dulo. Ewan ko mapapansin nyo pa. Guys, yung buwan kung makikita nyo. Hindi yata kita sa ayun, makikita nyo guys yung buwan sa monitor. Ayan guys, kitang-kita rito. Ngayon lang ako guys nakapag-video ng gabi, no? Kaya yan, enjoyin natin guys. Pag summer, daming construction dito, kabi-kabila. Kasi ang construction na matitigil pagka winter time. So lagi silang booming na booming ang construction dito pagka yung road construction, maraming iba. Basta panahon ng pag summer yan, talagang sila namamayagpag eka nga yung yan guys. Dito na ako sa condo. Ayan guys, ang door, ano yan, ano lang yan, mag-o-open yan, push button lang yan guys. Ayan, kinontrol ko na. Yun, pagka tumaas na sagad, tsaka ka magpo-proceed. Ayun guys, balik na ulit sa basement sa ating arcade.
Yun guys, inintay lang natin magsara para sa security bago umalis doon. Saan tayo magpo-parking?